Advice ko, Mr. President Bongbong Marcos, balik ang pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi para sa inyo yan, para sa sambayan Pilipino. Yan ang mali ginagawa mo, Mr. House Speaker. Dapat dyan ka sa House of Representatives, ayusin yung mga batas. Assalamualaikum. Ako po ay isang Muslim, ang tribo ko ay Maranao. Kaya po ako nandito ay dahil gusto ko lang pong ipaalam na mula nang maupo si Tatay Digong ay bumaba ang krimen sa farm, sa Bangsamoro Autonomous Region. Ating republika, ang ating bansa, yan ang pinakamahalaga. Protektahan ang mga kababaihan, kabataan at yung mga bata. Protektahan ang mga kapansanan at yung mga may sakit. Kaya ako naiinis sa iba dyan eh. Iba jurisdiction nyo. Yan ang mali ginagawa mo, Mr. House Speaker. Dapat dyan ka sa House of Representatives, ayusin yung mga batas para sa mga Pilipino. Advice ko, Mr. President Bongbong Marcos, para di magali ang taong bayan, ibalik ang pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi para sa inyo yan, para sa sambayan Pilipino. Tayo mga kababayan, vote wisely tayo sa 2025. Sinong karapat-dapat natin? Another bagong senador ng ating Pilipinas. Bagong House member ng district or sectoral representative. Magkaisa tayo, maging tayo, mahinahon, magpapasensya. Kung minsan di ko na pinapansin yung mga issue, pinapansin niya. Ang malaga talaga, magkaisa tayo, paumaunlad ang ating bayan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po yun. Kami, yung ginagawa namin ay hindi po para sa aming pangsariling kapakanan. Kasi sa totoo lang po, nahihirapan din po ako. Unang-una na dyan yung resources. Yung minsan, magugutom ka kasi wala pa yung magbibigay ng libreng pagkain. Kasi kami, wala pong nagbibigay ng budget. Wala pong nagbibigay dito. Kung meron man, ay bibigyan ng pamasahe na pangsakay ng MRT o kaya jeep o bus. Wala pong bigayan dito na 1,000 per head, 500 per head. Wala pong ganon. So, kami naman po ay tumatayo rito. Kung hindi nyo kayang iparating ang gusto nyo iparating, kami na lang. Ang gusto lang namin, makita ang inyong presensya dito sa White Plains, EDSA. Yan lang naman po yung gusto natin dito. Ngayon, yung mga gustong mag-ingay na hinahanap si Pangulong Duterte, si Bibi Sara na lang, huwag puro tayo nakatago. Bakit? Sabi nga niya, Congressman, Bibot Alvarez, kapag po tayo ay natakot, wala nang pag-asa ang ating bayan. Sana ipakita natin na tayo ay nagsasalita nang sa ganon, yung hindi kayang sabihin, sabihin na natin dito. Huwag puro tayo pupunta tayo sa isang rally kapag may budget, kapag may bigayan. Huwag yun, hindi makakatulong yung ganong sistema ng pamumuhay. Pupunta tayo dito para sa ganon, tumulong tayo sa kaayusan at matigil itong kriminalidad, lalo na itong droga na siyang pumapatay sa mga kabataan, mga tao na nalulog na. Gusto ko lang pong sagutin yung sinasabi po ni Chief PNP na sabi niya, ang droga ay hindi naman yan kasi para lang daw daw yun ng antok. Yun po yung number 1 po ng panira po sa mga karuman-duman, kagaya ng mga nire-rape na mga kabataan. Dahil kapag ang tao ay lulong sa droga, wala na po sa kaayusan.
Kung makikita nyo po sa TV, sa social media, andyan po ang balita na pinatay niya ang kanyang ina. Paano na tayo kung puro na lang tayo takot? Kailangan po natin ng pagiging matapang, hindi para gumawa ng karumad-dumad. Kung hindi ipakita natin ang tapang na ang namumuno sa ating bansa ay mali ang kanyang direksyon. Maawa po tayo sa ating bayan. Maawa po tayo sa ating kayo. Ako, wala naman akong anak. Kayo, may mga apo kayo, may mga anak kayo na pinapaaral. Wala na pong kaligtasan ngayon. Sa panahon ngayon, ang dami-dami ng krimen, ang dami ng lumaganap na mga droga sa ating bansa. Paano na tayo uusad yan kung takot ang ating pag-iralin sa ating sarili? Gusto ko lang po magpasalamat sa mga dumating, lalo na po kay ate at kanina pa yan nandyan, sa mga vloggers na nagpaparating ng ating mga hinaing para malaman ng mga naninirahan sa mga probinsya, mga municipalities, especially sa mga malalayong lugar na hindi makapunta, manood na lang o kaya ang mga OFW. Maraming salamat sa inyong suporta. Tayo ay nandito hindi para maghasik ng dagilid. Tayo ay nandito para iparating natin ang maling sistema ng gobyernong Marcos. Mawawa po tayo kung puro na lang tayo sunod-sunuran. Matatakot tayo kay Mayor, kasi si Mayor ganito. Matatakot tayo kay Congressman, kasi si Congressman ganito. Eh paano na yan? Puro kayo reklamo. Ang kalalabasan po niyan, magkaka-stress kayo, magkaka-cancer pa kayo. Ngayon, ang mas maganda po rito, kung kayo ay nanonood, pumunta na lang kayo dito at tumulong kayo tumuligsa. Dahil kapag walang tumutuligsa sa kasalukuyang namumuno, wala na pong patutunguhan ng ating bansa. So, sana po magtulong-tulong tayo, yung mga ating pamilya. Ngayon kasi, minsan ang pamangkin ko, lagi ko sinasabi sa kanya, huwag po tayong magpagabi sa daan dahil hindi na po. Sorry po sa ako naman po ay may tiwala sa mga kapulisan. Kaya lang po, hindi naman po, maliit lang naman yung kapulisan. Hindi naman po nila nagagampanan lahat. Kumbaga, bawat minuto magagampanan. Siguro, ang dapat matulong dito ay yung mga kapitan barangay. Huwag po tayong patulong-tulong. Gumawa po tayo ng hakbang, nasaan na yung mga tanod. Yung mga tanod, tumulong kayo sa inyong lugar. Nang sa ganon maiwasan ang kriminalidad na nagaganap sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos. Utang na loob po mga barangay captain. Please lang gawin nyo po yung trabaho nyo. Maawa kayo sa mga kinasasakupan nyo. Hindi naman po lahat, kasi ako may kilala akong barangay captain. Magaling po siyang umawak ng kanyang kinasasakupan. So, ngayon po, sa totoo lang, kidding aside naman, ako ay medyo nagugutom na. Dahil maaga pa lang, alas 4 na, gising na para mag-prepare na, kumuha ng mga pagkain na dadating dito. So, maraming salamat po. At maraming salamat sa lahat ng pumunta at nagbigay ng suporta. At mabuhay si VP Inday Sara Duterte! Mabuhay! Duterte! 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 Kung sino man yung gusto magsalita, umakyat na po kayo dito. Nang sa ganon, magtulong-tulong tayo. Yung hindi natin na ipaparating sa mga mainstream media. Nandito naman yung mga vloggers na maraming mga followers. Yung mga nakikinig, manawagan lang po ako. Yung mga nanonood at makikinig sa mga vloggers na andito, tumulong tayo, mag-share lang ng live
followers ng ating mga vloggers, baka gusto nyo lang magbigay dyan ng tubig, biskwit, kasi para po sa kaalaman ng lahat, yung pera namin ay tamang-tama lang sa tarpaulin, tamang-tama lang dito sa binayad sa wing van. Sa totoo lang kami, ambag-ambag kami sa aming mga pamasahe. Pero kung kayo naman ay mga may puso at damdamin, ay maluwag po namin tatanggapin ang inyong mga sponsor. Opo, baka rin po meron kayong tinatawag sound system dyan. Pag ano naman po kayo. So, puputulin ko lang po kasi baka mamaya bigla na lang kung maganon dahil gutom na ako. Maraming salamat po. At sa mga kapunta, maraming salamat po. May ano daw, may GoPro na bago. Oo, yung may GoPro. Assalamualaikum. Sa totoo lang, ako'y nalulungkot. Dahil sa totoo lang, yung mga ibang inimbitahan, nung makita nila na maraming kapulisan, sila daw po ay umatras. At natatakot. Kasi, yung iba, hindi nila alam na yung mga nandito na kapulisan ay ginagampanan lang ang kanilang trabaho bilang isang polis. So, para sa akin, matatawag natin na fair naman yung kanilang treatment sa atin. So, tayo ay magpapasalamat pa rin dahil andyan sila para bantayan ang ating kaligtasan. Di naman sila nandito para tayo ay gawa ng masama. Sila ay nandito para tugunan ang kanilang trabaho bilang isang pulis, bilang isang gusto tayong protektahan, tayong mga Pilipino. So, ako po ay isang Muslim, ang tribo ko ay Maranao. Kaya po ako nandito ay dahil gusto ko lang pong ipaalam na mula nang maupo si Tatay Digong ay bumaba ang krimen sa farm, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kasalukuyan po, marami na pong nai-post, hindi lang po post, kundi balita na ultimo mga kababaihan ay pinapatay na po ng mga masasamang damo sa ating bayan. Ngayon po, tayo po ay nagtipon-tipon dito, kahit na konti lang tayo ang dumating, dahil medyo yung iba ay ang dahilan nila natatakot. Pero tayo naman, kaya tayo nandito ay para iparating natin ang ating full support kay BP Inday Sara dahil sa ginagawang panggigipit. Kahit na wala naman talagang katotohanan, alam naman natin na ang confidential fund ay ginagamit upang protektahan ang mga kabataan, upang protektahan ang inyong mga pamilya, nang sa ganon hindi mapunta sa maling direksyon. Kaya tayo po nagtipon-tipon dito. Ngayon, sa lahat po ng mga nanonood sa ating mga mahal na vloggers, sana po makiisa kayo, maglabas kayo ng inyong hinaing problema sa kinakaharap ng ating pamahalaan. Unang-una na dyan, yung kaligtasan ng mga kabataan ngayon na halos araw-araw ay nagpapalabas na balita sa social media, yung mga kabataan ay hinahabol ng gustong kumuha sa kanila. Wala na po tayong kaligtasan. Kaya kung kayo po ay may mga karanasan sa kasalukuyan, pwede po kayong pumunta rito nang sa ganon
maiparating nyo ang inyong hinaing sa ating kasalukuyang namumuno. Dahil minsan, hinahanap ko rin yung pamumuno ng Department of Interior and Local Government. Dahil po mukhang napabayaan na ang ating bansa. Nakakalungkot na po dahil hindi na po katulad ng dati. Ngayon, sinasabi naman ng mga iba na sabihin na natin na anti-Duterte. Sabi nila, ang war on drugs ay hindi nakakatulong. Pero, bakit ang ibang mga pamilya ay hinahanap si Tatay Digong at sinasabi, Tatay Digong, bumalik ka na dahil andito na naman ang droga. So, kaya po tayo nandito. Ako, kahit na minsan, nagugutuman tayo, na nauulanan tayo, pero pumupunta pa rin tayo nang sa ganon, yung hindi kaya ng iba na magpalabas ng kanilang hinaing, tayo na lang ang magparating. So, sa ngayon po, ang dami pong problema na kinakaharap ng ating bayan. Kaya lang ang nakakalungkot, yung iba mas inuuna pa nila yung pagtuunan ng pansin ang mga Duterte. Ang mga Duterte po, kung talagang gusto nila ng nakawan, edi sana hindi na sila nag-implement ng war on drugs. Hindi na rin sila nangingialam sa bawat problema ng ating bansa. Gayahin na lang nila si Bongbong Marcos na puro na lang withdraw na lang. Kumbaga, sa kanila na lang yung pangsariling kapakanan lang. Ang Duterte po ay tumatayo para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Yun lang po ang the best na dapat na maramdaman natin. Kasi kung tayo ay mananahimik na lang, baka sakaling wala ng laman ang Department of Budget and Management. Dahil po, recently nabasa po natin na mayroon na naman pong labas na nagpakahalaga ng milyon. Paano na po tayo? Ngayon, ang ginagawa ni BBM, nananawagan po siya na ang mga tax daw ay yung mga taxpayer ay magbayad na. Malamang, dahil wala na pong pundo, dahil inubos na dito sa mga congressman, para lang pumirma, maawa naman po tayo sa ating bansa. Huwag naman po tayo puro pang sariling kapakanan. Minuto po tayo ng mga mamamayan, ng inyong mga constituent, para po kayo ang magrepresenta sa inyong lugar, sa inyong probinsya. Hindi para kami ang budget, ang pera ng kaban ng bayan. Kawawa po tayo, mga taong bayan, kung tayo ay mananahimik lang sa tabi at magkangaw-ngaw na lang sa social media. Ito po ay hindi panawagan na para tayo ay maghasik ng dagit. Hindi naman po. Ang sa atin lang, nang sa ganon, yung gusto nating iparating, masabi natin dito sa entablado. At maramdaman ng mga makasarili na mga politiko na matigil na itong pinaplano nila na impeachment. Kawawa na po ang bawat Pilipino kung puro na lang impeachment. Si Bongbong Marcos, ang laki po ng budget ng confidential fund. Ang laki po ng confidential fund ng bawat mga congressmen, bawat mga gobernador. Pero anong ginagawa nila? Kunting mali lang, sasabihin, i-disbar. Paano na kung tayo lang ay walang kakayahan, wala ka ring karapatan na para ilabas yung gusto mong iparating, di wala na. Kawawa na ang ating bayan. Kawawa na ang mga generation. Yung paparating na mga kabataan na siya ang ating darating na mamuno
sa ating bansa. Nakikiusap po ako sa mga bawat congressman. Maawa kayo sa ating bayan. Huwag puro pera-pera na lang. Ang pera mauubos. Pero yung kredibilidad ng isang namumuno, habang buhay po yan, dala-dala nyo yan. Kahit hindi na kayo mamigay, hindi na kayo magbayad ng mga botante, puputuhin kayo niyan dahil sa inyong ginagampan ng trabaho na maayos. Sa mga congressman na kasalukuyan na inuusig ang ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mag-isip-isip po tayo. Maawa po tayo sa taong gumagawa ng paraan para mapabuti ang ating buhay sa inang bayan sa Pilipinas. May kasabihan, si VP Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas. So, nakikiusap po ako sa mga kasalukuyan na panaidakdak. Gusto ko lang pong banggitin si Congresswoman Luistro na puro na lang siyang Duterte, Duterte. Eh paano naman po ang inyong asawa na kasalukuyan ng pandemya ay meron siyang issue sa rape, pero mismo sa bibig mo nang galing